Hindi na nga kami mahihirapang maligo ni Eliza dito sa tabi ng tindahan ni Mama. Dahil ngayon mga ka-G, ipapagawa ko na yung bomba namin. Magiging kargador nga muna tayo ngayong araw. Siguradong mamalbal yung kaldero po kay Kuya G. Pagod na naman ang Kuya G ninyo. Hello sa inyo mga ka-G! Kailangan na talaga maipagawa yung bomba namin. Meron na rin naman kaming bomba dito sa bahay. Kaso nga lang medyo malabo yung lumalabas na tubig. At mga ka-G, meron tong amoy. At nagmamantika rin to. Kung magsi-CR kami sa loob ng bahay, kailangan muna naming mag-igib. Noong una, dumadaloy din naman yung tubig sa mga gripo namin. Kaso nga lang mga ka-G, nagbabara yung mga gripo namin dito. Hindi ko nga alam kung bakit nangyayari yon. Kaya naman, imbes na wala kaming magamit, nagtitiis na lang kami dito sa tubig sa bomba. At ramdam ko na pagod na rin si Mama sa kakabomba. Halos isang taon na rin kasing ganito yung sitwasyon namin. Talagang stress si Mama sa tubig namin dahil kahit gusto niya maglaba, ganyan yung kulay ng lumalabas sa tubig namin. Kaya naman ang ginagawa namin, mineral water yung pinanglalaban ni Mama. No choice kami dahil kung gagamitin namin yung nag-yellow na tubig, yung mga damit namin magkukulay yellow din. Kaya naman nung makaluwag-luwag kami, naisipan ko na agad na ipagawa itong bomba namin. Naka-jetmatic naman kami, kaso nga lang po yung jetmatic nasisira dahil parang meron din po siyang nahihigop na lupa kaya parang nagbabara. Kaya naman agad-agad kong kinontak itong si Kuya at tinanong ko kung anong magandang gawin dito sa kalagayan ng tubig namin. In-explain ko lang sa kanila kung anong nagiging problema namin. Ang sabi ni Kuya, kailangan lang daw ilipat itong bomba namin at kailangan nilang makahanap ng magandang lupa. Hindi naman daw importante kung gaano kalalim yung isang bomba at hindi rin daw nakadepende sa lalim kung gaano kalinaw yung tubig na lalabas sa bomba. Ang importante daw dito, dapat malaman nila kung saan daw yung magandang lupa. At sa mga oras na to, hindi ko na kontrolado kung ano nga bang kulay ng tubig o anong klaseng tubig ang lalabas dito. Ang sabi sa akin ni Kuya, halos 40 years na daw tong trabaho at ginagawa. Kaya naman wala akong kailangan ipangamba dahil talagang masusolusyonan daw nila to. Natuwa naman ako dahil talagang makakaligo na si Eliza ng fresh water. At si Mama, hindi na rin siya may stress sa tuwing maglalaba siya. At sabi ko kay Mama, sa wakas, matapos ang ilang taon makakaligo na rin kami sa CR. Madalas kasi ngayon mga ka-G, talagang naliligo na lang kami ni Eliza dito sa may tabi ng tindahan ni Mama. At nung meron na nga lumalabas na tubig dito sa bomba, kumuha ng baso si Kuya at kumuha siya ng tubig na galing sa bomba at meron siyang hinalo na dahon. Itong makanini, maglari kanini. Sabi ni Kuya, pag ganito daw yung tubig na nasa baso, ibig sabihin hindi daw lalabo at hindi daw magmamantika yung tubig. At nung pinagpatuloy lang nilang bombahin itong bomba, nakita ko nga na talaga napakalinaw na ng lumalabas na tubig dito at wala tong amoy. So ang ibig sabihin, tama talaga yung sinasabi ni Kuya. At mga ka-G, hindi talaga ako makapaniwala na ngayon na yung tubig namin dito sa bahay malinaw na. At sa naranasan namin ng isang taon, ngayon na-realize namin kung gaano ba ka-importante yung bawat patak ng tubig. Sa tingin ko, talagang hindi na ako magsasayang ng tubig. Bawat patak nito talagang susulitin ko at wala akong karapatan maging maarte. Dahil mga ka-G, galing nga kami at naranasan namin yung tubig na malabo At magsisilbi na lang alaala yung mga naranasan namin. At mga ka-G, dahil nagkulang yung pambayad namin, ayan, nag-extra na lang muna ako. Kuya G, sige ka, pag hindi ka nagbayad, babalik sa dati yung tubig ninyo. Joke lang po. Talagang Mama, may pasnoneng At ayan na mga ka-G, papatuyuin na lang namin tapos pwede na daw namin gamitin yun bukas. At nung pagbukas ko nga ng gripo, talagang napakalinaw at napakalamig na tong tubig na lumalabas. O mga ka-G, maliligo na muna ako ha. Bye bye mga ka-G!